Assalamualaikum sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayo? Mega shoutout pala sa ating viewers na nanonood sa atin sa South Korea. Mega shoutout sa aking mga viewers sa China, sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia, sa Jordan, sa Philippines. At mega shoutout sa aking viewers dyan sa Saudi Arabia, ang ating viewers sa Kuwait, ang ating viewers sa Macau, ang ating viewers sa UK, sa California, sa USA, sa France, sa Canada, at mega shout out sa lahat ng ating viewers dito sa Pakistan at lalong-lalo na sa UAE. Mega shout out sa inyo mga sisi. Kumusta po kayong lahat? Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So, ngayon mga sisi ay pinaplansya ko po yung uniform ng anak ko. Maaga po silang pumapasok mga sisi. 7:30 ay dapat ay makaalis na kami sa bahay. Kagabi ko pa kasi ito nilabhan, kaya kaninang umaga ko pa lang ito pinaplan sa mga sisi. At every morning po talaga ay maaga akong gumigising kasi alam nyo na, mom duty, at naghahanda rin ako ng kanyang mga breakfast habang naliligo po yung anak ko. Dito sa Pakistan mga sisi, ang buhay ko lang po ay pareho lang po sa Pilipinas. Kagaya lang ng normal na mama na namumuhay bilang mag-asawa at bilang ina. So, dito kapag umaga mga sisi ay medyo tahimik po talaga. Usually ang kinakain ng anak ko is fresh milk lang, tapos hinaluan ko lang ng cereal. Minsan din ay parata, depende sa kanyang mood kung anong kakainin niya. So, sa gabi mga sisi ay magtatanong na ako sa kanya kung anong kakainin niya sa umaga. Kasi ang hirap kapag yung sarili mo lang yung magdidesisyon kung anong ibigay mo sa kanya, which is hindi naman niya ito tinatapos at hindi niya inuubos yung pagkain niya. So ito mga sisi, medyo pa para tayong jet lag na kagigising lang natin, medyo namamaga pa yung mga fast lock natin, di ba? So ito mga sisi ay bilang isang nanay, kahit pagod ka ay kailangan mo talagang bumangon. Parang kailangan mo lang talaga ay konting encouragement sa utak mo na kailangan mo talagang tapusin ang lahat ng mga gawaing bahay. Yan talaga ang ating mga duty bilang isang nanay. Pero kapag iniisip mo ang pagod mga sisi ay tsak na wala ka talagang trabaho na matatapos. So, every morning po talaga ay kailangan ko po talagang i-arrange sa isip ko kung ano yung gagawin ko everyday hanggang gabi. Ganyan po talaga ako mga sisi. At dito sa Pakistan mga sisi ay hindi po katulad sa Pilipinas na kapag ikaw po ay nalulungkot at ikaw po ay parang gusto mo magpahinga ay kailangan mo lang umalis sa bahay at mag-relax at makipagmaritisan sa iyong kapitbahay na kaibigan. Dito kasi ay wala akong kapitbahay na ganon mga sisi. Walang neighborhood dito mga sisi sa aming lugar. Meron namang malapit na Pinay dito, pero dito kasi sa Pakistan mga sisi, ang natutunan ko po, kapag hindi ka ina-invite na ninuman kahit Pilipina ay hindi ka po pwedeng pumunta ng kanilang mga bahay kapag hindi ka invited. Oo, napaka-formal ang mga tao dito. Kailangan talaga ay invited ka bago ka pumunta sa kanilang mga bahay. Kasi hindi natin alam na busy sila or ano yung mga ginagawa nila. Kasi mga tao dito kapag iniimbitahan ka sa bahay mga sisi ay pinaghahandaan ka nila. Hindi katulad sa atin na anytime pwede kang kumatok at pumunta sa bahay nila. Dito hindi po yan pwede. So ito, tinutulungan ko tong anak ko mga sisi para hindi kami malate kasi yung papa niya is naghihintay. Medyo dadalhin ako ng mister kasi may pupuntahan daw kami. Kaya ito, sabi ko sa anak ko ay 10 minutes ay kailangan niya matapos yung kanyang pagkain. Ito lang ang request niya mga sisi. So ngayon ay lalabas na kami mga sis at bitbit ko yung bag niya. Kasi napakabigat talaga ng bag dito mga sisi. Ang dami pong mga libro. So hindi talaga pwede na i-backpack yung sa likod pa. Kasi maano talaga yung anak mo makuba sa kabigat ng mga libro. Dito kasi ang klase ng mga bata is 7:45 dito sa school ng anak ko until 3 p.m. So magbabaon lang sila ng lunch.
hindi na sila uuwi. Kaya lahat ng mga books ay kailangan talaga nilang dadalhin. So ngayon ay ihatid namin si Yusuf sa kanyang school para naman ay hindi malate mga sis. So itong anak ko mga sisi ay kahit kabago lang bilhan ng uniform niya, ay heto ay nagiging tight na naman. Tapos kinain ng mga peste yung aking mga sisi, yung aking malunggay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Pero ang mga peste ay hindi kumakain ng lemongrass. Ewan ko, parang hindi ko naintindihan bakit hindi nila kinakain yung lemongrass. So ngayon mga sisi ay hatid na namin. Kung lalakarin lang ang school ng anak ko sa 3 minutes, pero kapag sinundo siya ng papa niya ay kinukuha siya ng motor. Minsan ay hinahatid din siya sa motor. At ang mga estudyante dito mga sisi dahil malayo ay nagkukuha po sila ng bus na mag-ano sa kanila ng service. Tapos yung iba naman ay mga rickshaw, mga ganun ba. So kami hindi na kailangan namin ng mga ganun kasi malapit lang kami sa bahay. Yan talaga ang pinaka-advantage kung ikaw po ay nakatira malapit sa school. Kasi dito sa Pakistan, kapag ang weather niya is summer, napakainit talaga. Tapos pag winter, as in napakalamig. At may season din silang palaging umuulan. So, hindi tayo mahihirapan kapag ihatid natin ang ating mga anak. O diba? So, nandito na kami sa school ng anak ko mga sisi. Malapit lang kasi. So, dito napaka-stricto po mga sisi. Ayan. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa Pakistan kasi ay hindi po mix yung batang lalaki at batang babae. So ito pong school ng anak ko na pinapasukan niya ay Boys Town po ito. Ibig sabihin wala pong babae dito na mga student, mga teacher lang, ganun ba. So ang school ng anak ko ay nagsimula sa kindergarten hanggang grade 12 sa atin. Pero dito kasi after mo ng grade 10 ay 2 years ka naman mag-aaral at tinatawag nila iyan na college. 2 years, oo. Saka ka pupunta sa university. So dito mga sisi ay aalis na kami, papunta kaming bangko kasi magwe-withdraw semester. So sa nakikita po talaga ninyo mga sisi, yung may mga nagsasabi na ang Pakistan daw is ang pinakamaruming bansa. Huwag po tayong ganyan kasi ako po ay Pilipina, galing at nakatira sa Pilipinas dati din. So alam nyo mga sisi, ang Pakistan ay para lang ding Pilipinas, sa totoo lang. Ang kaibahan lang ay wala po tayong mga barangay-barangay, wala po dito. So swerte ka lang kung ikaw ay napunta sa mga residential katulad sa atin ay subdivision. Kung napunta ka sa pamilya na nagsistay or namumuhay sa mga subdivision or mga society na mga lugar. Pero kapag dinala ka ng iyong asawa or ninuman na mapupunta ka sa mga like slum area, yung bang mga squatter, ay doon mo talaga maranasan na napakadumi. Kagaya lang din yan sa Pilipinas mga sisi. Alam naman natin na sa Manila ay marami din po mga squatter, kahit din po doon sa amin sa Cebu. Kaya hindi po natin pwede itong sabihin na pinaka marumi ang Pakistan. Marami pong mga society dito na mga titirhan mga sisi. So ito pala isa masjid, malapit lang sa amin. Ito po kasing asawa ko mga sisi kapag naghahanap ng natitirhan dahil nga ay may edad na, so marami na siyang experience sa buhay. Kaya hinahanap niya talaga na yung titirhan namin ay malapit sa masjid, malapit sa school, malapit sa hospital at malapit sa park. Ito po ay park po ito mga sisi. Nandito po kami malapit sa Winterland dito sa Lahore. Oo, lalakarin lang namin iyan minsan kapag gusto naming mapawisan. So dito po ay marami pong mga rides. Mayroon pong Winterland, so it means may mga kwarto dito na mga snow. So may mga entrance fee sila dito mga sisi. Kaya kung gusto nyo bumisita dito ay nandito lang po iyan sa Baria Town, Lahore, ang Winterland. So dito pala sa community mga sisi ay napakalaki po ito. Para po itong isang lungsod sa
Pilipinas. Kagaya din po ito sa lugar namin sa Cebu na may lungsod, may mga barangay, mga ganun ba. So dito ay para siyang lungsod. Nandito na po ang iba't ibang mga bangko, ang iba't ibang mga pharmacy, nandito rin po ang mga hotel, may mga apartments, mayroon din pong parang mga kondo, may mga house rent din po. So dito po araw-araw ay may nakatoka pong maglinis dito sa lahat po ng mga sektor. Kasi dito po sa lugar namin ay by sector po. Para po yan sa atin. May mga street, may mga purok-purok, ganun ba. So dito mga sisi, ang hospital po nila kung kaya lang sa budget ay international po yung hospital, napakalinis. At mayroon din po mga Pilipina na nagtatrabaho. Ganyan po ang mga bahay po dito. Mostly po sa mga bahay dito ay pare-pareho lang ang mga disenyo, mga sisi. Pero nagdepende iyan sa may-ari kung gaano kalaki yung kinukuha nilang slot ng lote. So dito mga sisi ay parang nakikita namin na may nagbanggaan ng mga bus. Yun pong school bus na yellow ay parang nagbanggaan. Marami pa namang estudyante. So nakahinto. Ano iyan? Parang mga kaklase ng anak ko. Oo. Kasi nagbaba sila, malayo pa kasi yung mga bahay around the community. So dito sa Pakistan mga sisi ay marami din pong mga branches na gaya nito ng mga bahay. Pero may mas maganda pa po sa lugar na ito. Ang lugar po na iyon ay napakamahal po ng mga lote gaya po ng mga DHE. Marami din pong mga society na iba't ibang mga pangalan na kasing ganda din po nito, pero may mga lugar talaga na kung saan namumuhay yung mga politician, mga business people na sobrang mahal. Maraming mga guard doon. So, hihinto muna kami dito mga sisi kasi magwe-withdraw si Mr. ng kwarta ng pera dito sa bangko. So, ito po ano na po kami dito, nakahinto. Dito lang po kasi sa community mga sisi ay napakadali po kung ang gagamitin mo ay motor. Oo, makabudget ka pa sa gasolina. Tapos yung sasakyan po ay dinadala po ng anak ng asawa ko kasi naka-duty siya. Medyo malayo po, 1.5 hour yung biyahe niya. May duty kasi iyon sa hospital kaya siya po ang nadadala ng sasakyan namin. So si Mr. naman ay hindi naman niya marunong mag-drive ng sasakyan. Kasi nga nagtrabaho iyan sa UAE ng 30 plus years pero may driver kasi sa company kaya hindi siya nag-aral kung paano mag-drive. Motor lang talaga. Na-shock nga ako nung dumating ako sa Pakistan. Marunong pala siyang mag-drive ng motor. At first time ko dito sa Pakistan nung dumating ako, agoy, nasya-shock ka talaga kapag nasa sentro ka ng city. Kasi ang mga tao dito, kapag nasa sentro ng city ka, overtake lang ng overtake. Para ka talagang mauubusan ng dasal doon. Kaya dito mga sisi, ito po yung kakainan dito. Pwede po dito mag-breakfast. So huminto muna kami ni Mister. At kumain muna kami ng breakfast dito. At hindi muna natin na kukunan ng video about sa mga kinakain namin. Kasi itong asawa ko ay napakasensitibo. Oo, yan po talaga mga sisi. Dati po kasi mga sisi, sa Abu Dhabi pa ako, hindi ako pinapayagan mag-vlog. Dito lang ako sa Pakistan na sabi ko sa kanya, wala namang problema mag-vlog. Sabi niya, ayaw niya kasi makikita ka ng mga tao. Kaya ngayon, pumapayag na siya. Alam mo na, matigas ang ulo ko. So, ito mga sisi ay nag-prepare na rin ako. Nung dumating kami, na kasi mga 10 AM. So, nilagay ko na yung mga karne. At ito pala yung delivery namin mamaya. Mga 3 set ito mga sisi. Order ito ng aking kabayan. Dito lang malapit sa amin. Pambahay lang ito na susuotin niya. At ito lang po yung aking tatahiin. Tapos si Mister ay siya na lang din ang nagluto mga sisi. Kasi nagtatahi ako. Minsan talaga sisipagin niyan siya yung magluluto nung gaya sa kanyang mga gusto niyang mga lasa. At ngayon ay na-deliver na namin yung pinatahi ng aking kabayan. Hindi kasi pwede na videohan mga sisi kasi hindi ako humingi ng permiso niya. Baka stricto yung pamilya niya. Kaya kailangan talaga natin humingi ng permiso kapag gusto nating videohan yung ating mga kabayan para respect lang ba.
Yun lang talaga mga sisi. Malapit lang siya dito sa mall na ito. Naghahanap kami ng hinihingi ng kaduwaya ko. Gusto niya kasi na kumakain ng parang patis. Hindi namin nakikita dito mga sisi. Kaya kailangan naming pupunta sa iba na namang mga bakery. Kasi yung kaduwaya ko ay marami kasing mga medisina na tinitake niya. Kasi alam niya na may sakit. Kaya palaging mapatla yung lasa siguro niya. Kaya humihiling talaga siya ng mga pagkain at hinahanap talaga namin iyan para mabigay sa kanya. Hindi naman kasi madali kapag magkasakit tayo. Kaya kung ano po yung nagustuhan niya ay binibigay po namin sa abot ng aming makakaya. Alam nyo na, kapag may sakit tayo ay kailangan nating kumain na naayon sa ating lasa. At ganito din po dito, napakalinis po ng store na ito mga sisi. At kung ano man yung mga nakikita nyo ay live po iyan na niluluto nila dito sa loob din. Kasi may kitchen live po dito sa gilid. At patago lang akong nagbi-video mga sisi kasi alam nyo, ang mga tao dito ay kapag nakikita nilang nagdala ka ng camera ay yung iba ay ayaw. Kaya patago lang talaga akong nagkukuha ng video. Kaya minsan, may magreklamo talaga. Sabi nila, Sisi, napakalikot ng camera mo. Kaya pagpansensyahan nyo naman po. Kasi ako minsan ay tago-tago lang ang pagkuha natin ng camera, mga sisi, pagkuha ng mga video. Minsan, pag nag-voice over ako, ay nabubulol na rin. Kaya ito mga sisi, nasa iba na naman kaming bakery. Ang bakery na po na ito ay marami po itong mga branches nationwide dito sa Pakistan. Napakalinis po ng kanilang mga ginagawa at yung mga tinda nila. May iba't ibang klaseng sweet. Ito po ang mga sweet dito. Ayan. Masarap po yan mga sisi. Tapos marami din pong mga nuts, yung ibang mga sweet. So si Mr. ay huminto at bumili na rin siya. At ito na ang nabili namin mga sisi, worth of 1,600 rupees. Ayan. 1,600 rupees ay nasa ano na po yan sa atin mga sisi. Nasa 400 peso na po iyan mga sisi. So napaka-take advantage po talaga kapag may kumikita sa pamilya ninyo nga galing sa ibang bansa. So ito mga sisi ay uuwi na po kami ni Mister kasi medyo gabi na. At dito po 8 PM ay mag-close na po ang mga shop. Ano lang na sila, ang iba naman ay deliver lang, hindi na pwede na papasok sa ibang mga shop. Smart lockdown kasi dito sa buong Pakistan mga sisi. So, ito mga sisi, maraming salamat sa inyong suporta sa lahat ng inyong mga video. Ay sana po ay mayroon po kayong kunting kaalaman na nakukuha sa ating video for today. At sana po mag-ingat po kayo kung saan man kayong bansa ngayon na nanonood ng aking video. At alam niyo po ba na ang lahat po na ito ay ginagawa ko po para mayroon po kayong makikita sa iba't ibang lugar dito sa Pakistan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga sisi at sana po ay kayo po ay mag-encourage din na sa paghahanap buhay kung saan man tayo ngayon nagtatrabaho. Mahalin po natin ang ating mga trabaho para sa ating mga pamilya. Para po ito sa ating mga anak or sa ating pamilya ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat. Allah Hafiz po sa inyong lahat.